Ilang araw ang sunod-sunod na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Walang nagawa ang ating mga kababayan kundi lumusong. Kasi paano ka naman makarating from point A to point B nang hindi ka lulusong? Wala namang bangka everywhere, hindi ba? Dala po ng pangangailangan na pumasok sa trabaho, umuwi, bumili ng pagkain at maging sa pag-aayos sa mga lumubog na kagamitan sa bahay. Wala ring proteksyon sa paglusong sa maruming tubig na posibleng magdulot ng samot-saring sakit sa balat, isa na riyan ang leptospirosis. Naku, sana nga kung hanggang balat na lang yan, umaabot pa pala ito ng kidney natin at pwede pang ikamatay. Yan na nga at tumaas ang mga kaso nang nagkaroon po ng leptospirosis. Sa katunayan, full bed capacity na ang National Kidney and Transplant Institute. Para naman talakayin ito, nasa linya ngayon si Dr. Jose Dante P. Dator, Executive Director ng National Kidney and Transplant Institute para alamin ang kondisyon sa NKTI. Good morning po sa inyo at welcome sa Memo, Doc Dator. Good morning po. Good morning, Corina, and good morning, Willard. At magandang umaga po sa mga kababayan natin. Doc, ano na po ang status ngayon sa NKTI? Full capacity pa rin ho ba sila? Opo, bukod po sa ating mga bagong pasyente ng leptospirosis, ang ating pong ospital ay dalahan po talaga ng mga pasyente pong mga nangangailangan ng tinatawag na renal replacement therapy o yung mga pasyenteng may chronic kidney disease, particularly yung mga nagda-dialysis po na dalawang klase at saka yung mga nata-transplant. So, yung pong kapasidad ng ospital po ay talagang nasa limit, pero kami po ay kasalukuyan po nagdadagdag po ng mga kama, pero hindi lang po ordinaryong mga kama yon kasi po yun kailangan po magkaroon ng pasilidad na nakakapag-dialysis sila dun sa mga bagong opening na yon. Ayun, opo. So, napupuno, aside from your regular patients on chronic kidney disease and kidney failure, ito pong mga nakarang araw ay bigla nga po daw kayo nag-full capacity. So, bakit po NKTI ang tumatanggap ng lahat ng mga leptospirosis cases? Ang sa katunayan po, dahil nga po kami yung referral center, hindi lang po dito sa NCR, kundi sa buong bansa, ang isa pong pinakamadalas na komplikasyon ng leptospirosis ay yung kidney failure. Pag nakapasok po sa dugo, yung bacteria, una pong inaatake niyan ang kidney, pwede rin sa atay o liver. Ang pinakamahirap po at pinakakomplikado ay kung sa baga. So, karamihan po na dinadala sa amin dahil nga po pagpunta sa emergency room ng ibang mga ospital at nakitang leptospirosis at nakitang may sintomas na ng chronic, hindi chronic, pero acute kidney failure, dinidiretso na po nila sa amin. Ang problema po, para rin pong biglang bumaha at bigla pong umulan sa aming emergency room, lalo na nitong last weekend. Sa ngayon po, merong 48 na leptospirosis na komplikasyon po na nasa amin. I'm sure mas madami pong natatala sa mga ibang ospital, pero marami rin pong mild. 15 ang nasa emergency room ngayon na hinahanapan po namin ng paraan para po maumpisahan yung gamutan. Kasi po yung paggagamot din naman ay hindi lang po sa pag na-admit na. Sa ER pa lang po kasi nag-uumpisa na kami at meron kaming mga pamamaraan ng dialysis na nakakapag-umpisa doon. Pareho na, yung hemodialysis saka peritoneal dialysis. Okay. So, sir, at what point pumupunta ang mga pasyente sa inyo? Agad-agad po ba silang sasama ang pakiramdam? When they go to you, ang ibig bang sabihin, malubha na yan? Kapag napansin nila na apektado na sila? Kadalasan po, transfer po ito sa mga ibang ospital. Kasi po, yung sintomas po, hindi naman kasi nag-uumpisa yan agad-agad. Meron tinatawag na incubation period that is anywhere from 2 to 5 days. That is when, katulad ngayon, tumigil na ulan, pero ngayon lang ho nag-uumpisa yan.
pupunta po yan sa pagamutan, makikita po na yung iba, simple lang, lagnat, bibigyan antibiotic, o yung iba naman kailangan lang ng tinatawag na hydration, yun yung mga mild, hindi na po umaabot or sana naman hindi na ipasa sa amin. Pero ang talagang katungkulan namin yung tinatawag na moderate or severe, yung hindi na umiihi at tumataas yung isang antas sa dugo na tinatawag na creatinine. Yung iba naman meron talagang leptospirosis test kit sa laboratory. So yun po, tanggap po namin lahat yun kasi yun po ang katungkulan namin. Ang una namin dinidesisyonan ay pwede ba yan ng hemodialysis, peritoneal dialysis. May mga antas po ng paggagamot ng kidney failure. So, hindi po nag-iiba yun sa mga regular na pasyente namin may kidney failure. That's why po, sa amin po ang dalahan. At considering that, Doc, na hindi agad-agad lumalabas yung sintomas at kahuhupa lang nung masamang panahon, inaasahan niyo ba na mas madadagdagan pa ang bilang ng pasyente na maire-refer sa inyong ospital? At ano po ang adjustments na gagawin ninyo para ma-accommodate pa itong mga nire-refer sa inyo? Katulad po ng sinabi namin, may 2 to 5 days incubation period. Palagay ko mayroong pandarating yan. At nag-usap-usap na po kami. Sa katunayan, noong linggo po, nag-usap kami ni Secretary Edwin Mercado at nagbigay po ako ng pahayag kung ano po sitwasyon namin at kung paano niya matutulungan yung whole of DOH approach. And in fact, masaya po ako ngayon dahil nga doon sa pag-uusap na yun, nag-umpisa na po kami magkaroon ng tinatawag na coordination at possible transfer ng mga pasyenteng tinatawag naming na stabilize na. For example, pumunta sa amin, umpisa na kaming mag-dialysis dyan para naman po magkaroon kami ng tinatawag na mas mabilis na turnaround time at mailabas yung pasyente para magkaroon po ng uwang dun sa emergency room or sa ospital. Pumapayag po, katulad ng PGH, si Dr. Gap Legaspi po. Isa po siya sa unang tumugon doon sa aming usapan ni Secretary Mercado na as of last night, nag-umpisa na po kami mag-coordinate sa mga possible na patient na pwedeng ilipat or i-transfer. At meron pong ibang mga DOH and LGU hospitals na sa araw na ito ay magkakaroon na po ng close coordination para po yung buong network po at magamit po natin yung mga pasilidad at resources po. Sa katunayan po, taon-taon, alam naman natin na dumarating yung leptospirosis. So, ilang taon na po, nagte-training po kami ng mga doktor sa aming mga kalapit na mga DOH hospitals at kahit sa labas po, nung tinatawag na peritoneal dialysis. Para po kahit wala sila ng makina ng hemodialysis, makakapagsagawa sila ng peritoneal dialysis. So, yun po ang aming ginagawa itong buong linggong to. Dahil nga po naghahanda tayo, lalong-lalo na kung may bagong ulan na naman na nakikita ko po doon sa news report or weather report na meron na naman bagyo at maghahabagat na naman, kailangan to para po ang attitude natin, Boy Scout na laging handa. Okay. Sir, ano ang dapat... well, first of all, statistics have gone down, no? Compared to the same period last year. Pero hindi pa dumarating yung lahat ng iba pang mga bagyo at mga typhoon. It could also be because of the information campaign against leptospirosis. Kaya medyo bumaba by 35% yung dami ng mga nagkakalepto. Pero kapag ikaw walang choice at karamihan po sa ating mga kababayan walang choice kundi lumusong sa baha on foot, ano po ang dapat nilang gawin? Unang-una kapag nakalagpas na po sila. Yung kampanya natin ng prophylaxis, matagal na po yung minumungkahe ng Department of Health at lahat ng pagamutan. Pag ikaw po ay lumusong sa baha, at wag mo nang sabihin mo malinis yung tubig na pinuntahan mo kasi hindi mo alam po saan ang galing yun. Mag-prophylaxis ka. Kasi ang intindi ng tao, baka naman iniisip nyo wala akong nararamdaman pagkalusong ko. Napakasimple po ng prophylaxis. Inom ka ng 2 tableta ng 100 milligrams na doxycycline. Prevention. Dapat andun tayo sa prevention. Tapos kung araw-araw kang lulusong dahil nga hindi naman baha, titigil na, regular kang iinom ng prophylaxis. Meron pong mga
palathala ang mga bulletin. Lalo na ngayon, malakas po ang social media at lalakasan po namin, meron po mga poster. Lahat po ng ospital, mga publiko, mga pribado, yan po ang dapat gawin. Dahil napakamura po nung gamot. Ikumpara mo sa magkaroon ka ng komplikasyon. Bali yung mga gagamit, Makakatulong. Doc, yung mga gagamit po nito ay kailangan ng prescription ng doktor. Ano po? Opo, yan naman po, hindi kailangan specialista mag-prescribe. Alam po ng lahat ng doktor natin yan. Sa yung mga yakap at bukas center, hindi nila kailangan pumunta sa malalaking ospital, lalo na kung prevention lang. Kahit nga po sa mga empleyado namin. Yung mga empleyado po namin, marami dyan malabon na botas. Pinaiinom po namin sila at sabi ko, mag-uwi kayo ng mga gamot at ipainom nyo doon sa mga kasambahay nyo at inyong mga kasamaan doon sa barangay. Kasi sabi ko, pagka merong na-lepto yan, dito rin yun na sa amin dadalhin yan. So, ubusin na natin yung gamot natin sa pharmacy at kukuha naman uli ang DOH. Ano na lang po, Dr. Dator, ang inyong mensahe sa publiko at hindi pa ho tapos itong habagat season? Tinignan ko po yung datos namin nung isang taon. Ang amin pong natanggap na pasyente last year, 185. So far, 48 pa lang ngayon. So, at ang pinakamataas nun ay yung buwan ng Agosto. So, ang mensahe ko po ay kahit nakikita nating bumababa, hindi pa tapos ito. Pwedeng umusad to sa umpisa ng Setyembre, pero ito po yung peak namin last year. So, di pa ho tayo naghahalahati doon sa 185. Sana hanggang doon na lang. Ang mensahe ko po, number 1, prophylaxis po. Sundin niyo po yung sinasabi at totoo po yan. Pangalawa, kung may maramdaman, huwag mag-intay na lumala. Kasi yung pong aming mga pasyenteng malala na, yun po yung tingin nila ay akala trangkaso lang to. Magpatingin na. Kasi kung mild lang yan, ang bilis lang po ng gamutan yan. Dahil nga po yung aming masasamang pasyente, lalo-lalo na yung isa, meron na kaming isang mortality. Nung dumating po sa amin, nasa baga na yung komplikasyon. May isa po kami ngayon, nasa baga, gagawin po namin ng tinatawag na ECMO, pero hindi po ganun kailangan abutin tayo lahat. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Dr. Jose Dante Dator, Executive Director ng National Kidney Transplant Institute. Last na lang po, ano po ang pinakamalubha na nakita po ninyong naging epekto ng lepto so far? Yung pong isa naming mortality, pulmonary hemorrhage po, nagdugo Ay. sa baga. So, namatay po siya. Opo. Ay, nako. Sige po, marami pong salamat sa inyo, sir. Thank you again. Maraming salamat din po sa pagkakataon at katulad nga ng sabi ng lahat, stay safe and be alert po tayong lahat. Thank you po and good morning. Thank you, Doc. So, is doxycycline over the counter? Hindi, kailangan pa rin ng prescription. Kailangan ng oo. prescription? Pero sabi nga ni Doc Dator, pumunta sa mga barangay health center Oo. kung kailangan. Oo. Okay, pero siguro ngayon pa lang magpa-prescribe ng mga tao. Para may stock sila. Oo, para may stock na po kayo dahil kailangan daw po i-prevention. Oo. Siguro kapag panahon ng... Hindi kaya dapat pag panahon ng tag-ulan, gawing over-the-counter yan? Oo, no? Kung pwede. Oo, hindi ko lang alam. Baka kasi kapag na-overdose ka naman dyan, baka may side effects din, kaya ganon. Saka baka magkaubusan din. Kaya kailangan Yes, i-limit. oo. So, kailangan po doxycycline bago lumusong o pagkatapos po ninyong lumusong. Okay, yan ang ime-memo natin kasi this is about a matter of life and death. Kailangan po makatulong naman po kami sa inyo na mapreserba ang inyong kalusugan o kaya naman po ang inyong buhay.